Noong una ay akala ko simpleng pagiging istrikta lamang ang ugali ng biyenan kong si Doña Marcelina, yung tipo ng babaeng laging may komento sa luto, sa damit, sa paraan ng pagsasalita, at maging sa dami ng asin sa sabaw. Ngunit habang tumatagal ang pagsasama namin ng anak niyang si Arturo, ay unti-unti kong naunawaan na hindi simpleng pagkontrol ang gusto niya, kundi ganap na pagmamay-ari sa buhay ng anak niya, sa bahay namin, sa pera nito, at higit sa lahat sa karapatan kong maging asawa. Ako si Elisa, anak ng isang tahimik na guro at isang mananahing babae sa Laguna, lumaki sa simpleng tahanang puno ng pagod ngunit may paggalang. At nang pakasalan ko si Arturo ay naniwala akong sapat na ang sipag, katapatan at pag-ibig para tumagal ang isang pamilya. Hindi ko alam na sa kabilang panig ng altar ay naghihintay pala sa akin ang isang mundong ang tingin sa kabaitan ay kahinaan at ang tingin sa pagtitimpi ay paanyaya para lalo kang apakan. Noong bagong kasal pa lamang, kami ay ngumingiti si Doña Marcelina sa harap ko at tinatawag akong Hija. Ngunit kapag kaming dalawa na lang ay sinasabi niyang masuwerte raw akong napili ako ng anak niya, gayong hindi naman kagandahan, hindi rin alta, at wala ring maipagmamalaking apelyido. At dahil bata pa ako noon at ayokong magsimula ng gulo, ay nilulunok ko na lang ang bawat salitang parang tinik sa lalamunan. Sinasabi sa sariling baka ganito lang talaga ang ilang biyenan, na kapag nagkaapo kami ay liliwanag din ang lahat, na kapag nakita niyang mabuti naman akong asawa sa anak niya ay tatanggapin din niya ako. Ngunit mali ako dahil may mga taong hindi naghahanap ng dahilan para manakit. Naghahanap lamang sila ng taong handang manahimik para tuloy-tuloy nila itong magawa. Lumipas ang unang taon ng pagsasama namin na ako ang halos lahat sa bahay, ako ang nagluluto, nag-aayos ng mga bayarin, tumutulong sa munting negosyo ni Arturo sa auto supply at gumagawa ng paraan para mapagkasya ang kita namin, habang si Doña Marcelina ay araw-araw na nakaupo sa sala na parang reyna ng isang kahariang hindi naman kanya, ngunit pilit niyang inaangkin sa pamamagitan ng ingay at takot. Si Arturo noon ay hindi pa ganoon kasama, o marahil mas tumpak sabihin na hindi ko pa nakikita ng buo kung gaano siya kahina sa impluwensiya ng ina niya. Sapagkat sa harap ko'y mabait siya, marunong humawak sa kamay ko kapag may problema, marunong magsabing pagpasensiyahan mo na si mama, ngunit sa tuwing haharap siya rito ay nagiging ibang tao, tila batang takot mapagalitan, handang isuko ang sarili niyang isip. Wag lamang mawalan ng pagsang-ayon ng ina. Nagsimula ang tunay na bangungot nang hirapan akong magbuntis. At doon, parang lalo akong kinain ng mata ni Doña Marcelina na parabang kasalanan ko sa Diyos at sa buong angkan nila ang pagkaantala ng pagdating ng apo na matagal na niyang ipinagmamalaki sa mga amiga kahit wala pa naman. Ano bang silbi ng magandang asawa kung hindi rin marunong magbigay ng anak? Minsan niyang sabi sa telepono habang alam niyang naririnig ko mula sa kusina. At nang gabing iyon ay umiyak ako ng tahimik sa banyo habang si Arturo na may kumatok lamang at sinabing, "Huwag mo nang dibdibin, alam mo naman si mama." Ang linyang paulit-ulit niyang ginagamit tuwing gusto niyang takasan ang pananagutan sa pagprotekta sa akin. Dumating ang 3 taon ng kasal namin na mas maayos na ang negosyo. Nakabili kami ng sasakyan at nakapagpagawa ng extension sa bahay, ngunit kasabay ng pag-angat ng kita ay lalo namang lumaki ang yabang ni Doña Marcelina at ang paglayo ni Arturo sa akin. Hindi na siya agad umuuwi, laging may lakad daw sa supplier, may inuman sa kliyente, may biglaang biyahe. At kapag tinatanong ko, ay nagagalit pa siyang tila ako ang may kasalanan sa pagkawala niya. Samantalang sa likod ng lahat ay unti-unti nang nagbubukas ang mas maruming katotohanan na si Doña Marcelina mismo ang nagtutulak sa anak niya na humanap ng ibang babae. Una ko yung narinig nang hindi sinasadya. Isang hapon na bumalik ako nang mas maaga galing palengke at nadatnan ko siyang may kausap sa telepono sa terrace. Hindi niya alam na nandoon ako sa likod ng kurtina habang inaayos ang mga gulay sa mesa. "Huwag kang mag-alala, Hija," sabi niya sa malambing ngunit mapanlinlang na boses. "Kung ikaw ang magiging malapit kay Arturo,
Ako ang bahala sa lahat. Yang asawa niyang si Elisa, mahina, tahimik at wala pang maibigay na apo. Ang kailangan ng anak ko, babae na marunong sumunod at may silbi sa dugo ng pamilya. Nanlaki ang mga mata ko at tila tumigil ang tibok ng puso ko sapagkat sa isang iglap ay nagdugtong-dugtong ang mga hinalang ilang buwan ko nang ibinabaon. Ang amoy ng ibang pabango sa polo ni Arturo, ang biglaang pagtatago niya ng cellphone, ang paunti-unting paglamig ng mga hawak at tingin niya sa akin, at ang mga mapanuksong tingin ni Doña Marcelina na para bang may alam siyang hindi ko kayang patunayan. Mula noon ay nagsimula akong magmasid. Hindi na ako basta umiiyak, hindi na rin ako nagpapaliwanag. Sa halip ay tahimik akong nag-ipon ng ebidensiya gaya ng isang taong unti-unting ginigising ng pagtataksil sa sarili niyang tahanan. Natuklasan ko ang pangalan ng babae, si Vanessa, 26 na taong gulang, dating promo girl sa isang motor show, maganda, maputi, palangiti sa larawan, at sanay sa atensyon ng mga lalaking akala'y pag-aari nila ang mundo basta may pera sila sa bulsa. Hindi ko siya hinusgahan agad, sapagkat maraming babae ang naloloko rin ng matatamis na pangako ng mga lalaking may singsing na. Ngunit nang mabasa ko ang ilan sa mga mensaheng naiwang bukas sa lumang tablet ni Arturo na hindi niya alam na nakasync sa account niya, doon ko naunawaan na hindi siya inosente. Huwag kang mag-alala, sulat ni Vanessa. Sabi ng mama mo, ako raw talaga ang bagay sa'yo. Mas klase daw ako at mas bata, hintayin lang daw natin na mapagod ka ng tuluyan sa asawa mo. Sinundan pa iyon ng sagot ni Arturo. Konti na lang. Ayoko lang ng gulo habang hindi pa naayos ang ilang papeles sa negosyo. Nanginginig ang mga daliri ko ng gabing iyon, hindi dahil sa selos, kundi dahil sa malinaw na pagkadurog ng respeto at higit sa lahat sa pag-alam na hindi lamang ako niloloko ng asawa ko, kundi pinagtutulungan nila akong ituring na hadlang na dapat unti-unting itulak palabas ng buhay na matagal ko namang tinulungang buuin. Ilang araw ko iyong itinago sa sarili ko, pilit kong pinakikinggan kung may matitira pa bang awa o pagsisisi sa loob ni Arturo, ngunit wala. Bagkus, lalo pa siyang lumakas ang loob sapagkat palibhasa'y kampi ang ina niya ay para bang nagkaroon siya ng pahintulot na maging walang hiya. May mga gabing harap-harapan na akong sinasabihan ni Doña Marcelina na hindi kasalanan ng lalaki kung mapunta siya sa babaeng marunong magpasaya at minsan pa, habang naghahain ako ng hapunan, ay bumulong siya sa tenga ko. Kung ako sa'yo, maghanda ka ng umalis. Hindi lahat ng asawa ay panghabambuhay, lalo na kung walang naiaambag. Ngumiti lang ako noon, iyong ngiting walang init. Dahil sa puntong iyon ay may kung anong nagbago na sa loob ko. May kung anong tumigil sa pagmamakaawa at nagsimulang magmasid ng mas malinaw. Nagpasya akong huwag munang komprontahin si Arturo. Sa halip ay kinausap ko ang tita kong si Corazon na may maliit na law office sa STA. Rosa, at noon pa man ay nagsasabing huwag kong hayaang maubos ako sa katahimikan at matapos kong ipakita ang mga screenshot, resibo ng hotel bookings at recordings ng ilan sa mga tawag na nakuha ko sa tulong ng luma naming voice recorder sa sala, ay tumingin siya sa akin ng mahaba at sinabing, maaari kang magdemanda, maaari kang humiwalay. Maaari mo ring kunin ang bahagi mo sa pinundar ninyo. Pero higit sa lahat, huwag kang gumalaw nang wala kang malinaw na dulo. Iyon ang unang pagkakataon matapos ang maraming buwan na may nagsalita sa akin, hindi bilang kawawang asawa, kundi bilang taong may opsyon, may karapatan, at may halagang hiwalay sa pagiging misis. Arturo, mula noon ay mas naging maingat ako. Hindi ko na ipinakita na may alam ako. Bagkus hinayaan kong maniwala silang natutulog pa rin ako sa katotohanan. Si Doña Marcelina ay lalo pang naging kampante. Kung minsan ay naririnig ko siyang nagsasalita sa telepono kay Vanessa, tinuturuan itong anong kulay ng damit ang gusto ni Arturo, anong putahe ang nagpapalambot dito, at kung paano magkunwaring inosente sa harap ng mga tao para hindi mahalata na matagal na silang may relasyon.
May isang gabing mas malinaw ko pa iyong narinig nang magkunwari akong natutulog sa kwarto at dumaan sila sa hallway. Si Arturo at ang ina niyang lasing ng kaunti sa wine at sabi ni Doña Marcelina, "Anak, huwag kang magilty. Mas mabuti nang humanap ka ng babae na makakapagbigay ng apo kaysa maubos ang panahon mo riyan sa tuyot na iyan." Hindi ako umiyak, hindi na, sapagkat may luhang nauubos at kapag ubos na ay hindi na sakit ang natitira kundi tahimik na uri ng puot na mas delikado dahil hindi na ito umiindayog, dumidiretso na lamang ito sa pasya. Ilang linggo pa ang lumipas at nagsimula akong mapansin ang kakaibang pagkainip ni Doña Marcelina para siyang may minamadaling mangyari at nalaman ko rin kalaunan kung bakit. May mga kakilala pala siyang nagkukuwento na buntis raw si Vanessa bagaman wala pang katiyakan kung si Arturo nga ang ama at para kay Doña Marcelina, sapat ng posibilidad iyon upang tuluyang itulak ang anak niyang wasakin ang kasal namin. Isang gabi, habang nasa kusina ako at naghuhugas ng plato, pumasok si Arturo at walang paalam na ibinagsak sa mesa ang isang folder. "Ano to?" tanong ko. "Draft ng annulment consultation." Sagot niya nang hindi ako tinitingnan sa mata. "Wala pa naman, tinitingnan ko lang options natin." Tumulo ang tubig mula sa mga kamay ko, malamig at mabigat. Ngunit pinili kong manatiling kalmado. "Tayo?" tanong ko. "Oo, tayo," sagot niya. "Pareho lang tayong nahihirapan. Mas mabuti nang matapos ng maayos kaysa umabot pa sa mas pangit." Humarap ako sa kanya. Tinitigan ko ang lalaking minsang nangakong hindi niya ako iiwanan at sa likod ng balikat niya ay nakita ko sa pintuan ang refleksiyon ni Doña Marcelina na kunwari naglalakad lamang ngunit halatang nakikinig. "At si Vanessa?" Marahan kong tanong. Natigilan siya. "Anong sinasabi mo?" Dagdag niya. Ngunit sa mukha niyang biglang naputla ay naroon ang sagot. Lumapit si Doña Marcelina na parang reyna sa sariling entablado at saka malamig na nagsalita. "Kung may ibang babae man, kasalanan mo rin naman iyan. Walang lalaking naghahanap sa labas kung kumpleto siya sa loob ng bahay." Sa wakas ay napangiti ako ng totoo, hindi sa saya kundi sa pagkakaroon ng buong larawan. "Salamat," sabi ko. Napakunot ang noo nilang dalawa. "Para saan?" Iritadong tanong ni Arturo. "Para sa pag-amin," sagot ko. Mas madali nang kumilos kapag wala nang nagkukunwari. Umalis ako sa kusina at iniwan silang kapwa na tigilan. Dahil sa unang pagkakataon, marahil ay naramdaman nilang hindi na ako ang parehong babaeng kayang sindakin ng pabulong na banta at tahimik na panlalait. Kinabukasan ay umalis ako ng maaga at nakipagkita kay Tita Corazon at sa isang investigador na inirekomenda niya at doon nagsimula ang mas organisado kong pag-ipon ng katotohanan, mga litrato ng pagkikita nila, kopya ng ilang resibo, pahayag ng isang waitress sa hotel lounge kung saan madalas silang magtagpo at maging isang recording kung saan malinaw na sinasabi ni Doña Marcelina kay Vanessa, "Kapag natali mo ng maigi si Arturo, huwag kang papayag na bumalik pa iyan sa asawa niya. Ako ang bahala sa matandang iyan. Ang matandang iyan ay ako." 34 na taong gulang lamang, ngunit sa tingin niya ay lampas na sa halaga dahil hindi pa nagkakaanak. Sa totoo lang, ang pinakamadilim na bahagi ng panahong iyon ay hindi ang pagtataksil mismo, kundi ang paraan ng normalisasyon nila rito. Para bang karapatan ng lalaki ang maghanap ng ibang katawan kapag nababagot at tungkulin ng ina na tulungan siyang humanap ng mas kapaki-pakinabang na babae. May mga gabing nais kong magwala, durugin ang mga plato, isigaw sa mukha nila ang lahat ng nalalaman ko, ngunit mas pinili kong maghintay, sapagkat ang mga taong sanay mang-api ay kadalasang pinakamahina kapag sila na mismo ang nabibigla. Dumating ang gabi ng kapistahan sa baryo ni Vanessa, at dahil mahilig sa ganitong palusot si Doña Marcelina, ay nagpaalam si Arturo na may out-of-town supplier dinner raw sa Batangas at baka umabot ng madaling araw. Ngumiti lang ako at tinulungan pa siyang ayusin ang kwelyo ng polo niya.
Habang sa loob ko ay alam kong iyon na ang gabing magbubukas ng lubos sa katotohanang matagal kong sinusundan. Hindi ko siya sinundan ng personal, sa halip ay ang investigador ang nagbantay. At bandang alas 11 ng gabi ay dumating ang mensahe. Magkasama sina Arturo at Vanessa sa isang inuupahang private villa sa gilid ng resort. Kasama pa raw si Doña Marcelina na siyang naghatid sa anak niya roon kanina at saka umalis na parang isang organizer na natupad ang event. Pinatay ko ang screen ng cellphone at matagal akong umupo sa dilim ng sala, walang ilaw, walang luha, tanging malamig na katahimikan lamang. Sapagkat sa puntong iyon ay hindi ko na iniisip kung tama pa bang iligtas ang kasal, iniisip ko na lamang kung paano ko ililigtas ang sarili ko mula sa natitirang awa na baka magpahina pa sa akin. Bandang alas 2 ng madaling araw ay biglang nagkagulo ang telepono sa bahay, sunod-sunod ang tawag, una mula sa hindi pamilyar na numero, pagkatapos mula sa cellphone ni Arturo, at sa ikatlong ring ay sinagot ko na. Isang lalaking nagpakilalang staff ng resort ang nagsalita ng kinakabahan. "Ma'am, kayo po ba ang asawa ni Sir Arturo? May emergency po." Dinala po sila sa ospital. Malamig ang boses ko nang magtanong, ano ang nangyari? Nag-atubili siya, halatang nahihiya. Bago sumagot, nagkaroon po ng komplikasyon habang magkasama sila ng kasama niyang babae. Narito na rin po ang ina ni Sir at sobrang gulo po. Hindi ko alam kung tatawa ba ako o maaawa sapagkat sa kakaibang kabalintunaan ng tadhana, ang gabi ng kanilang pagtataksil ay nauwi sa nakakahiya at mapanganib na insidenteng hindi na nila kayang itago. Ayon sa mga impormasyong nakuha ko kalaunan, nagkaroon si Arturo at Vanessa ng malubhang pisikal na komplikasyon habang nasa gitna sila ng pagtatalik. Isang pambihirang kondisyon na nagdulot ng matinding pananakit at pagkakabigla, at dahil sa pagmamadali at hiya ay imbes na humingi agad ng tamang tulong ay nataranta muna sila habang si Doña Marcelina ay halos mabaliw sa pag-iisip kung paano ito itatago sa resort staff. Ngunit wala na siyang nagawa nang marinig ng mga tao ang sigaw ni Vanessa at makitang isinugod silang magkasama. Kapwa na sa maselang kalagayan at hindi magkahiwalay sa paraang ikapapasa Diyos ng isang pamilyang buong akala ay kaya nilang pagtakpan ang lahat basta may pera at yabang. Nang makarating ako sa ospital ay naroon na ang ilang staff ng resort, si Doña Marcelina na halos mapunit ang mukha sa kahihiyan at galit at dalawang nurse na pigil ang profesional na ekspresyon sa harap ng eksenang tila eksena sa murang chismis ngunit totoong totoo. Nang makita ako ng biyenan ko ay para siyang mababaliw. "Bakit ka nandito?" Singhal niya. Marahan kong inayos ang bag ko at tumingin sa kanya. "Ako ang asawa, hindi ba? O may iba na kayong gustong ilagay sa forms?" Sumiklab ang galit sa mga mata niya, ngunit wala siyang maisagot dahil kailangan nila ang pirma ko sa ilang papeles at impormasyon sa insurance dahil magulo ang admission at hindi pa nila maabot ang ibang kaanak. Pinili kong pumasok sa emergency wing, hindi bilang kawawang asawang iiyak, kundi bilang tahimik na saksi sa pagbagsak ng mga taong naniwalang wala akong magagawa. Naroon si Arturo sa loob ng cubicle, namumutla, balot ng kahihiyan at takot, habang si Vanessa na may nasa kabilang bahagi, umiiyak at sumisigaw sa ina niyang kararating pa lamang mula sa Cavite. Nang magtama ang mga mata namin ni Arturo, ay kitang-kita ko ang pagguho ng kanyang yabang. "Elisa," mahinang sabi niya. Ngumiti ako, hindi mainit, hindi marahas, kundi malinaw na malinaw. "Huwag kang mag-alala, buhay ka pa." Nang sumunod na oras ay lalo pang naging magulo ang lahat dahil kumalat ang balita sa ospital. May ilang staff na nakakilala kay Doña Marcelina, may isang pinsan ni Vanessa na dumating at nagwala. At habang ang lahat ay naguunahan sa paliwanag at pagtakip, ay tahimik akong nakaupo sa waiting area. Pinanunood ang kalat na sila rin ang lumikha. May kakaibang linaw sa ganoong mga sandali kapag ang mga taong dati ikaw ang gustong ipahiya ay sila naman ngayon ang hindi makatingin ng diretso sa kahit kanino. Doon mo mararamdaman na minsan ang tadhana ay hindi nangangailangan ng tulong
para durugin ang yabang. Kailangan lamang nitong hayaan silang gumawa ng sarili nilang kahihiyan. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento, sapagkat ang totoong kabayaran ay hindi ang gabing iyon, kundi ang lahat ng sumunod, bandang umaga, nang ma-stabilize na ang kalagayan nilang dalawa at maging malinaw na hindi ito simpleng aksidente kundi resulta ng lihim nilang relasyon, ay hinarap ko si Arturo sa pribadong silid na inilipat sa kanya matapos ang paunang lunas. Si Doña Marcelina ay gustong sumama, ngunit pinigilan ko sa pamamagitan lamang ng isang malamig na tingin at pagsasabing, "Marami na po kayong naitulong sa anak ninyo. Sa pagkakataong ito, ako muna." Sa loob ng silid ay tahimik lamang siya. Mukha siyang 10 taong tumanda sa loob ng isang gabi. Ngunit kahit ganoon ay may bakas pa rin ng lumang pagnanais na takasan ang pananagutan. "I'm sorry," sabi niya, namamaos. "Talaga?" Tanong ko. "Oo," sagot niya. "Nadala lang ako. Nagkamali ako. Alam kong hindi ko na maayos, pero sana." Tinaas ko ang kamay ko upang patahimikin siya. "Hindi mo kailangang humingi ng tawad para gumaan ang loob mo," sabi ko. "Gusto kong maintindihan mo lang na tapos na ang lahat." Nanlaki ang mga mata niya. "Elisa, wag naman. Tapos na." Ulit ko. "At bago ka pa magmakaawa, ipapaalala ko sa iyo na hindi lang ikaw ang nagtaksil sa akin. Ang ina mo mismo ang nagudyok dito. Kinutya ako. Pinilit kang humanap ng iba at ginawa ninyo akong katawa-tawa sa sarili kong bahay. Ngayon, ang kaibahan lang, kayo naman ang pinagtatawanan ng mundo." Umiyak siya noon, hindi iyong luha ng taong tunay na nagsisisi, kundi luha ng taong unang beses nakatikim ng epekto ng sarili niyang kaduwagan. Inilabas ko ang folder na matagal ko nang inihanda. Naroon ang mga screenshot, records at legal draft na pinagawa ko at marahan kong inilapag sa ibabaw ng kama. "Ano ito?" nanginginig niyang tanong. "Simula pa lang," sagot ko. "Petition, inventory ng assets, records ng kontribusyon ko sa negosyo, at sworn statements na magpapatunay sa psychological cruelty na ginawa sa akin ninyong mag-ina. Hindi mo gagawin ito sa akin," bulong niya. Napangiti ako roon. "Mali ka, Arturo. Hindi ko ito ginagawa sa iyo. Ikaw ang gumawa nito sa sarili mo. Pinili mo lang akong gawing huling taong makaaalam." Pagkaraan noon ay kinausap ko rin si Vanessa, hindi bilang karibal, kundi bilang babaeng kailangang harapin ang pinili niyang maging bahagi. Nadatnan ko siyang tahimik na umiiyak sa recovery room habang wala ang ina niya. Nang makita niya ako ay halatang napahiya siya. Ngunit sa halip na sigawan ko ay umupo lamang ako sa malayo. "Bakit mo ginawa?" tanong ko. Unay hindi siya sumagot, pagkatapos ay mahina niyang sabi. "Sabi ng mama niya, hiwalay na raw kayo sa lahat maliban sa papel at matagal ka na raw walang pakialam sa kanya." Tumawa ako ng maikli at mapait. "At naniwala ka?" Napayuko siya. "Akala ko, totoo, hindi lang iyan ang sinabi niya." Dagdag ko, "Sinabi rin niyang bagay ka sa pamilya nila, hindi ba?" Napahikbi siya at tumango. Sa puntong iyon ay hindi nagalit ang naramdaman ko, kundi malamig na pagkasuya sa lawak ng manipulasyon ni Doña Marcelina. Sapagkat hindi lamang ako ang ginamit niya, kundi maging ang babaeng ipinampalit sa akin. Gayunman, hindi ko pinalaya si Vanessa sa pananagutan. "Ano man ang sinabi sa iyo, alam mong may asawa siya at pinili mo pa rin," sabi ko. Hindi siya sumagot at iyon na marahil ang pinakamalapit na aaminin niya. Paglabas ko ng silid ay nandoon si Doña Marcelina. Matalim pa rin ang tingin kahit wasak na ang anyo. "Anong gusto mo?" tanong niya. "Katarungan," sagot ko. "Katarungan." Natawa siya ng may puot. "Magpapakaapi ka na naman. Ang nangyari rito aksidente lang." Lumapit ako ng kaunti, sapat upang marinig niyang mabuti ang bawat salita ko. "Hindi, Donya. Ang aksidente ay ang gabing nahuli kayo ng sarili ninyong kasinungalingan. Ang lahat ng nangyari bago iyon ay sinadya ang panunulsol mo, ang pambabastos mo, ang pagsira mo sa kasal ng anak mo, ang pangmamaliit mo sa akin. Ngayon lang nagkataong hindi ninyo nakontrol ang ending. Sa mga sumunod na linggo ay nagsimula ang totoong pagbabayad nila. Una, umalis ako sa bahay
at isinama ko ang lahat ng dokumentong may kinalaman sa bahagi ko sa negosyo ni Arturo. Dahil kahit auto-supply lamang iyon sa paningin ng iba ay ako ang nag-ayos ng accounting system, supplier records at online procurement channels na siyang nagpalaki ng kita sa loob ng 2 taon. Ikalawa, naghain kami ng kaukulang kaso at reklamo, hindi lamang tungkol sa pagtataksil, kundi pati sa economic abuse at psychological violence, dahil malinaw ang pattern ng pangiinsulto at pananakot na pinatatagpa ng presensiya ng ina niya sa iisang bubong. Ikatlo, ipinadala ko sa mga pangunahing supplier at banker ang formal na notice na hindi na ako bahagi ng anumang personal representation para sa negosyo at may nakabinbing legal proceedings, bagay na agad nagpayanig sa kredibilidad ni Arturo dahil maraming transaksyon ang nakasalalay noon sa maayos kong records at sa tiwalang ako ang humahawak ng admin backbone. At ikaapat, pinili kong huwag patahimikin ang katotohanan sa loob ng pamilya lamang sapagkat ang mga taong gaya ni Doña Marcelina ay nabubuhay sa ilusyon ng dangal at takot na mapag-usapan. Kaya't nang kumalat sa komunidad at sa simbahan ang balita ng gabing isinugod sa ospital ang magkasintahang hindi maipaliwanag ang sitwasyon, ay hindi ko na iyon pinigil. Hindi ko kinailangang mag-imbento dahil sapat na ang totoo. Ilang linggo lamang at ang mga amiga ni Doña Marcelina na dati panay sa pagkonsinti sa kanya ay biglang hindi na siya iniimbitahan sa mga salo-salo. Ang ilang kamag-anak na dati nakikinabang sa yabang niya ay biglang naging mahinhin sa pakikitungo at si Arturo na may hindi na makatingin sa mga tauhan niya sa shop dahil maging sila ay nakarinig na ng kuwento. Minsan pa nga'y may narinig akong mekaniko niyang nagbubulungan sa likod. Boss pala, malakas kay ma'am at sa kabit pero hindi kaya ang hiya. Hindi ko ikinatuwa ang pagkapahiya nila bilang tsismis lamang. Ngunit alam kong sa mga taong hindi tinatablan ng moral na paliwanag, kahihiyan ang nagiging unang martilyo ng pagkatuto. Dumating ang araw na personal na nagtungo si Arturo sa inuupahan kong apartment, payat, mukhang puyat at malayo na sa lalaking kayabang noon. Lumuhod siya sa harap ko, bago ko pa man tuluyang maisara ang pinto. "Elisa, please," sabi niya, "mag-usap tayo. Ayusin natin. Hindi ko kaya nang wala ka." Tinitigan ko siya ng matagal. May panahon sa buhay ng isang babae na matutukso siyang maawa sa lalaking minsang minahal niya, lalo na kung nakikita niyang durog na ito. Ngunit may isa pang klase ng karunungang dumarating lamang matapos kanilang wasakin ang kakayahang kilalanin na ang pag-iyak ng tao ay hindi palaging pagsisisi. Minsan ay takot lamang iyon sa pagkawala ng ginhawang ibinibigay mo. "Hindi mo ako kailangan," sabi ko. "Ang kailangan mo ay may mag-ayos ng gulo mo, may magtanggol sa'yo, may magbigay ng mukhang maayos sa buhay mo. At dahil nasanay kang ako ang gumagawa noon ng tahimik, ngayon akala mo pag-ibig pa rin ang tawag doon." Umiling siya at lalo pang lumapit. "Mahal kita." Napatawa ako roon, tahimik ngunit malinaw. "Hindi mo ako minahal, Arturo. Minahal mo ang katahimikan ko, ang sipag ko, ang kakayahan kong ayusin ang kalat mo, at ang pagiging mabait kong sapat para hindi ka mapilitang maging mabuting tao." Umiyak siya. Sinubukang hawakan ang laylayan ng damit ko, ngunit umatras ako. At saka, dagdag ko, "Huli na ang lahat. Hindi lang ako ang iniwan mo. Ipinagpalit mo ako sa pagmamayabang ng ina mo at sa katinang ego mo. Ngayon, sa oras na pinili mong sundin siya, sa halip na igalang ang pangako mo sa akin, doon ka talaga nawalan ng asawa." Hindi ko na pinatagal pa at pinasara ko ang pinto sa mukha niya habang naririnig ko ang mahina niyang pagsusumamo sa hallway, at sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon ay hindi ako nanginig. Sa kabilang banda, si Doña Marcelina ay hindi basta sumuko sapagkat ang mga taong sanay mamuhay sa pagmamanipula ay hindi agad tumitigil kapag nawalan ng kontrol. Nagpatawag siya ng ilang kamag-anak upang palabasing ako ang walang hiya. Ako raw ang malamig na asawa. Ako raw ang dahilan kung bakit napalayo si Arturo at mayroon pa raw akong lalaking kausap kaya ako ganoon kabilis lumayo, ngunit sa kasamaang palad para sa kanya.
Pagod na ang mga tao sa kanyang dila at ang tunay na pangyayari sa ospital ay masyadong kahindik-hindik upang matabunan ng gawa-gawang kwento. May ilan pang nagtanong ng pabulong kung bakit siya naroon sa resort kung hindi naman niya alam ang ginagawa ng anak niya at ng kabit nito, at doon palalo siyang nagmukhang katawa-tawa. Nang minsang magtagpo kami sa hearing ay nakasuot siya ng mamahaling beige na bestida at maraming alahas. Waring pinipilit buuin muli ang kapangyarihang bumagsak sa isang gabi, ngunit nang mapadaan ako sa harap niya ay hindi niya magawang tumingin ng diretsyo. "Masaya ka na ba?" Malamig niyang tanong. Huminto ako at sinagot siya ng pantay ang boses. "Hindi, pero payapa na ako at mas mahalaga iyon." Namula siya sa galit. "Sinira mo ang pamilya natin." Dahan-dahan akong ngumiti. "Hindi po, Donya. Kayo ang sumira roon noong pinili ninyong gawing laruan ang kasal ng anak ninyo. Sa mga sumunod na buwan ay tuluyan nang bumagsak ang maliit nilang kahariang matagal nilang ipinagmalaki. Hindi man sila agad naghirap, ngunit nagsimula silang mawalan ng mukha, mawalan ng tiwala sa negosyo, mawalan ng mga kaibigang dati nakapaligid sa kanila dahil may pakinabang. Si Vanessa na may umalis patungong Cebu matapos maunawaan na ang pangakong ibinenta sa kanya ni Doña Marcelina ay wala palang pundasyon, at nang minsan ay nagpadala siya sa akin ng maikling mensahe na nagsasabing, "Hindi ako humihingi ng kapatawaran, pero gusto kong sabihin na tama ka. Ginamit lang kaming dalawa ng mama niya sa magkaibang paraan." Ay hindi na ako sumagot sapagkat may mga katotohanang hindi na kailangang dagdagan pa. Sa halip ay ibinaling ko ang buhay ko sa muling pagbuo ng sarili. Bumalik ako sa pag-aaral ng bookkeeping at digital operations. Nagsimulang tumanggap ng consultancy para sa maliliit na tindahan at auto shops na nangangailangan ng sistemang matagal ko nang ginagawa ng walang kredito sa negosyo ni Arturo. At sa tulong ng tiyaga at reputasyon ng pagiging maayos kong magtrabaho, ay unti-unti akong nakapag-ipon ng sariling kliyente, sariling kita, at sariling lakas ng loob. May mga gabi pa ring naaalala ko ang lahat at sumisikip ang dibdib ko, lalo na kapag naaalala ko ang mga salitang walang silbi, tuyot, palitan, at ang eksenang inisip nilang ako ang mahihiya habang sa huli sila pala ang isinugod sa ospital sa kondisyong hindi nila maikakaila. Ngunit sa paglipas ng panahon ay napagtanto kong ang pinakamagandang ganti ay hindi ang makita silang bumagsak, kundi ang makita ang sarili kong hindi na muling luluhod sa parehong uri ng pagmamahal. Isang taon matapos ang insidente ay may isang malaking distributor na lumapit sa akin at inalok akong mag-manage ng regional admin network para sa kanilang motorcycle parts chain, dahil may nakarating pala sa kanilang balita na kahit magulo ang paghihiwalay ko sa asawa ay ako pa rin ang tunay na utak sa likod ng kaayusan ng dati naming negosyo. Tinanggap ko ang trabaho. At sa loob ng 6 na buwan ay nadoble ang efficiency ng 3 branch nila, bagay na nagdala sa akin ng mas malaking posisyon at mas maayos na buhay kaysa anumang ibinigay sa akin ng pag-aasawa. Minsan, habang pauwi ako galing opisina, nakita ko si Arturo sa isang gasolinahan, nakatayo sa tabi ng lumang pickup, halatang tumatanda na bago pa man panahon. Nagkatitigan kami saglit at kitang-kita ko sa mukha niya ang lahat ng bagay na hindi niya nasabi sa tamang oras. Ngunit hindi na ako huminto. Umandar lang ako at iniwan siyang nakatayo roon, hindi dahil may galit pa ako, kundi dahil natapos na ang bahagi niya sa kwento ko. Sa huli, nang tanungin ako ng pinsan kong minsang nakisimpatiya kung bakit raw noong gabing narinig kong dinala sa ospital ang asawa kong nahuli sa napakahiya at mapanganib na kalagayan kasama ang kabit na kinunsinti ng sariling ina, ay nagawa ko pang ngumiti. Iisa lang ang sagot ko. Ngumiti ako dahil sa wakas ay nakita ko ng malinaw na hindi ako ang talunan sa kwento naming iyon. Hindi ako ang pinagpalit, hindi ako ang pinagtawanan ng tadhana,
Hindi ako ang kailangang itakbo sa ospital habang durog ang pangalan at dangal. Ngumiti ako dahil sa mismong gabing akala nila'y ako ang pinakamasasaktan. Doon nagsimula ang pagbagsak nilang hindi na nila mapipigilan. At higit sa lahat, ngumiti ako dahil sa wakas ay naunawaan ko na ang isang babae ay hindi nasusukat sa kakayahan niyang manatili sa isang lalaking nanloloko, kundi sa tapang niyang umalis sa sandaling makita niyang wala nang natitirang dangal sa tahanang kanyang tinitirhan. Kaya oo, pinagbabayad ko sila, ngunit hindi sa paraan ng tsismis o sigaw lamang, kundi sa mas mabigat na paraan hinayaan kong harapin nila ang sarili nilang ginawa. Kinuha ko ang legal at moral na nararapat sa akin, binawi ko ang buhay na matagal nilang inakalang kaya nilang maliitin, at iniwan ko silang kapwa buhay ngunit wasak sa mismong reputasyong buong yabang nilang itinayo. Habang ako na may nagpatuloy, mas tahimik, mas matatag at mas buo kaysa dati. Dahil sa huli, ang tunay na panalo ay hindi ang makita silang magdusa, kundi ang malaman kong matapos nila akong pagtulungan, hindi nila ako nagawang gawing katulad nila.